Magandang gabi po. Dahil sa irresponsableng pagpaputok ng baril, isang dalagitang agaw buhay ngayon matapos tamaan ng bala sa ulo. Nanonood lang daw ng fireworks display sa labas ng kanilang bahay sa Malabon ang 15 anyos na biktima. At mula sa Jose Reyes Memorial Medical Center, nakatutok live si Steve Dailisa. Pia Jiggy, bagamat bumaba yung bilang ng mga biktima ng paputok ngayong salubong 2017, hindi lubos na makapagsaya ang Health Department dahil kritikal ang kondisyon ng isang 15 anyos na dalagita dito naman sa Jose Reyes Memorial Medical Center matapos tamaan ng bala sa ulo kagabi. Wala nang malay nang isugod sa ospital ang 15 anyos na si Emeline Calano matapos tamaan ng bala sa ulo habang nanonood ng fireworks display sa labas ng kanilang bahay sa Malabon City ilang oras bago ang pagsalubong sa 2017. Aparato na lang ang bumubuhay ngayon kay Emeline. Bumao ng bala sa kanyang bumbunan. Pangarap daw ng grade 8 scholar na maging chef. Ang kanyang magulang pilit nagpapakatatag sa mabigat na pagsubok sa unang araw ng taon. Nasa bumbunan tinamaan talaga siya dito. Tumagos yata dito. Kaya medyo sa tagilid din yung lagay niya. Ginagawa na nga lang ng paraan para makasurvive. Yun na lang din po yung ano namin. Nananalangin din kami na makasurvive yung anak. Medyo malalim yung tama ng bala sa corpus callosum. So we cannot perform an operation. It will be more damaging to the patient. Very, very poor yung prognosis. Palaisipan sa pamilya kung saan galing ang balang tumama kay Emeline. Sa report ng pulisya, biktima ng pamamaril at hindi indiscriminate firing sa pagsalubong sa bagong taon si Emeline. Parang may dumaan lang daw na bata. Tapos nung pagdaan ng bata, bigla na lang daw natumba. Tapos, yun nga, nawala na siya ng malay. Saan po nakabaril sa aking anak? Sana sumuko ka na at panagutan mo ang nangyari sa aking anak. Maging si Health Secretary Pauline Jean Obial napaiyak sa kondisyon ng dalagita. She's the eldest daughter of a fish vendor in Malabon. So, sana i-feature nyo na sana makonsyensya yung nagpaputok. Bukod kay Emeline, sugatan din ang isang 16 anyos na binatilyo sa Batasan Hills, Quezon City nang tamaan din ng ligaw na bala. Nanonood daw si Leo Maracino ng mga nagpapaputok sa labas ng kanilang bahay nang makaramdam ito ng pamamanhid sa kaliwang dibdib. Nakita sa x-ray na bumao ng bala hanggang sa kanyang kilikili. Hindi pa naooperahan si Aquino kaya hindi malaman kung anong kalibre ng baril ang ginamit. Sana yung mga may-ari ng baril, sana maging responsable sila sa paggamit ng baril nila. Hindi na lang sila paputok ng paputok kasi kawawa naman yung mga walang kamuang na nadadamay. Sa tala ng Department of Health, 4 ang biktima ng likaw na bala sa buong bansa, habang sa tala ng PNP, nasa 12 ang kaso ng stray bullets. Jiggy, nakausap natin yung ama nitong si Emeline at iginit niya sa atin na wala raw shooting incident na nangyari kagabi taliwas doon sa inisyal na investigasyon ng pulisya. Katunayan, nagpunta na sila sa barangay para maghain ng blotter. Samantala dito naman sa JRMC ay nasa 62 na yung biktima ng paputok. Katunayan, patuloy pang dumarating ilan dun sa mga biktima. Pinakahuli yung nakita natin kanina na biktima ng Piccolo, isang bata. No? At meron ding biktima ng plapla at kumpirmadong mukhang mapuputol yung kanyang 4 na daliri sa kanyang kamay. Mababa pa rin naman daw yung bilang ng mga biktima rito kumpara nung nakaraang taon na umabot sa 101. Magpapatuloy na nasa code white alert itong mga DOH hospitals hanggang sa January 5. Sa ngalan ng mga hospital staff, na mga nurse at mga doktor na patuloy na nagbabantay at gumagamot dun sa mga dinadala dito sa JRMC, Happy New Year sa inyo, Jiggy. Maraming salamat, Steve Dailisa.